Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga gala mayong adlaw ka natong pananog. Welcome din sa itong panaguban sa tutulong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kumusta inyo ang panahon diha, no? Nagsugo na bagulan. Mabatingon sa pag-asang ulan nun gidaw ta karong kuno po na may uban mga igala nga lugar nga ginaulan mga igala, no? Well, katong ginatawag lang isolated thunderstorms mga igala, no? Nalagi particular area nga ginaulan, no? Anyways, mga igala, di gihapon ta muunda nga ning law enforcement mga igala, no, sa mga kalsada kay mo sa mga nakatraffic sa to, ano. And isa sa mga dahilan na mga igala, no, kaning mga kuan gyud, no, kaning mga pabuyag nga mga driver na may ubang mga driver mga igala nga nagasunod sa kuan, no, pero lagi ubang mga driver pod no nga kanay lagi walay road courtesy, no,
walay road courtesy, bisag na amot, yun sila pagkuha na silang requirements mga igala, no? Yun sa nila pagpasar, ano nakuha na sila ka ng mga lisensya, no? Which is very ironic mga igala, no? Mo na karon mga igala, no? Although napamunta diri sa Davao region mga igala, no? And then kabalotas there is Davao region mga igala, no? Ingon sila nga kan daw tawag ni disiplinado mga driver. Katong mga nakakuha lisensya diri sa Davao region mo mga disiplinado, pero katong dito sa laing region mo ambot lang, no? Mo ambot lang, no? So mo na karon mga katambayan, no? Ato ang balikan tong nahimong press con, no? Ato ang actually ato ang compartmentalize, no? Ato ginatutukan, no, ang mga kada statement ni Assistant Secretary mga igala, no? Atong LTO chief na si Attorney Vigor Mendoza II mga igala, no? Atong ginatutukan mga igala, no, kay para tayo sa nga atong attention span dili din makakuha dito sa press con, no, pila to isa ka oras gusto kapin, no? Karon mga igala na sila mga pagabuhaton mga igala, no, nga reforma, no, in one or 2 weeks daw mga igala i-announce na sa gobyerno mga igala, no, panasali yung na reforma kung sa to dili pa daw siya, wala pa siya sa liberty, wala siya liberty pa, no, to announce it, pero no, nanay kuan na mga igala, nanay ginabuhat karon ng LTO mga igala, no, nga siguro additional requirements, nay additional requirements mga igala, no, para masiguro, no, nga itong mga driver cute, no, basta no mga kuan mag-drive ka og kanang truck niya, nakakuha professional license, di ka balo mo drive og truck, di pa nakatuon nga nanay kuan, so dapat nag-experience, no, pero sa pag-drive pud anak wala ka lisensya, dapat mo na ginaingon na dapat muagi ka sa sakto nga training, no? Dahil lang nagbayar-bayari mo na hilig kay mga Pinoy, hilig kay bayad yun, no? Uban magbayad sa mga kuntay na nasasulod sa kuan, no? Nasasulod sa organization, no? Bayaran pa ginato mga kailan nila dito nga makapalusot para ma-promote lang. Ang hilig kay Pinoy no? I know many. Joke. Anyways, my God, bago ta maabot sa laing pang kuan, no? Segue na punta. Ato paminawan mga igala, no? Si Assistant Secretary DOTR, Assistant Secretary LTO Chief Attorney Vigor Mendoza. Paminawan na to. Tayong ilalabas sa bagong proseso para mas mabilis at paayos yung ating delivery of driver's license. No? I'm not in liberty to announce it yet kasi binubuo pa, but it's virtually done, and siguro in the next week or two there will be a formal announcement by government on a new process sa pag-renew ng lisensya. Kasama na rin dito yung paninigurado, dadagdagan natin ng requirement, no, na yung mga nagmamaneho, kasi ngayon pag kumuha ng lisensya, may theoretical pero yung practical na marunong ba talaga mag-drive, no? Sisiguraduhin natin yan na meron tayo mga practical what do you call this driver testing area. Ngayon kasi kasabante na sa mga LTO offices ngayon mapalawakin natin yung mga driving testing areas para bago bigyan ng lisensya talagang subukan ng gusto kung marunong mag-drive. Okay, sir, last year, since April 2024, nag-release na tayo, di ba, ng plastic driver's license. Pero may mga ibang hindi pa talaga nakakuha ng mga driver's license. How can you assure, sir, yung mga nagkukuha ng mga license na we can give the plastic for this year? And alam niyo, on the supply side, we have more than enough to cover, no? Hindi ko nga nananawagan sa mga ating mga holders of paper license, handa na ang inyong plastic license, no? We will be launching parang an app sa online, no? Kung saan nyo gusto makuha, o kung gusto ko din naman, kung sobrang basic you can get your license from courier already. Papa-courier lang namin sa inyo kung yun ang gusto nyo, para kunin nyo na lisensya nyo. Supply side, we have no problem. Distribution side, doon tayo, kasi mayroon pang iba-iba, siguro mga ilang libo na
happy sila sa papel ng lisensya, no? But of course, we also have to admit, meron tayo mga district offices kasi na nag-bug down yung engravers ko natin, yung makina na nag-imprenta ng lisensya. We reported this, sinuportahan ho tayo ng ating presidente dito, though we are now in the process of acquiring new engravers para sa gano'n hindi talaga maantala yung ating pagbibigay ng lisensya. Around 20% of our district offices may problemang ganyan, no? At kalumaan na engraver po natin. Yes, sir. Since we are talking about road safety, specifically I'll talk about or ask about the full canopy and the policy and the implementation of the full canopy. Kasi in December, if I'm not mistaken, may mga namatay dahil sumakay sa pickup sa likod. So nag-road crash, namatay sila. Some says that the implementation is weak and hindas moving. Okay na daw sa simula, pero no longer hindi daw. So, how can we implement this, mapaitig yung implementation? Kasama yan sa ating papalasin natin yung enforcement. No? Tanggap po namin ang LTO po, bilang na bilang nyo lang ang number of enforcers, number of LTO vehicles. So, to force multiplier effect, no? we will really tap the local government units. We will train local government unit enforcers and deputize them para mas maraming tumitingin. No? And then we'll also take advantage of CCTV cameras. No? Maraming tayong to show cause like this CCTV camera. And we are tying up with meron kami interconnectivity agreements with various local government units. Papairalin na po natin yan para magkatulungan ang LGU at national government in enforcing traffic laws. I think with that point, with more people looking and take advantage of all these cameras, people na magkakaroon self-awareness, baka may nakakakita sa kanya. Hindi na niya gagawin yun. So mo ito mga ang pahayag ni Attorney Vigor Mendoza, no, ato ang LTO Chief, no, o Assistant Secretary sa ato ang Department of Transportation mga higala, no. So mo ito, no, ang kuan nila mga higala, no, kuan na siya, no. Di ba singa ko, no? Kaning sa lisensya man gud, no, mo to ginay ko may mukha gusto mo po kog lisensya tapos wala may mga plastic. So actually naman daw kompleto ang mga plastic mga higala, no, sa supply sa plastic andito na to sa kuan sa distribution, no, especially na ibang mga engravers nga ning bigay pud, no. But other than that mga higala, ito to balik to sa kuan, dapat gid mga higala, no, mas striktuhon gyud ang paghatag og lisensya gid mga higala, no, kay nagidaghan kayo daghan kito makuha ng mga kuan ba, no, kanang mga kanang mga driver mga higala ba, no, mga bulayog mga higala na ako'y nakaila amot asa kaya to niya gikuan kabalo siyang merging siya digid siya mag-ingat dahil na pagganog motor yan sakyanan niya paguman di mo naog, di ba? Hadlok man di ay banggaan siyang motor niya ihamay itong sala kay siya ang nag-merge mga higala padulong sa national highway. Ang motor pa yun na mong sala banggaan na yan sakyanan, di ba? Kanay nga na klase nga mga driver dapat dili na kuan nun, no, tanggalan naglisensya na kay kuan ambot seminar ba na, di ba? Dapat tanggalan nang yan nga klase nga lisensya kang di kabalo, no. Mingon din hanapan na mingon na mingon ra ka kay wala man kay lisensya mo gani wala ko nag-drive, no. Mo gani na rason, no. Hindi ko magpa-as if, no? Hindi ko magpa-as if, no? Unsa naman na, pa-display na sa itong sakyanan, hindi na kabalo mo drive, no? Kung kabalo mo drive, di kabalo sa road courtesy. Di ba? Dapat, kung sa ito nasunan sa seminar, dalhon sa kalsada, dili kay ibilin lang dito, kay porke nakakuha naglisensya. Ay, nako. Tama higala, eh. Anyways, balik kita man lang sa report natin painumdum niya ito si Bianan. Anyways, mga higala, balik kita din sa ito ang panaguban sa tutulumanog tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, puro ko anyways, no? Anyways, kita mga higala ay, dinito sa ito ang lahing hisgutanan, no? Pero wala ako mo, kumusta mo diha? Wala pa mo giulan. Anyways, mga higala, pila na ka anyways, 1, 2, 3.
no? Nanapoy tiglista dira anyways mga igala, pila na ka anyways, hindi katong kwan, katong college ko mga igala, una ko nag-college mga igala no, so saka private na kanang college diya sa may Arcastillo ba no, na may tagi anak kanto nagkatudlo siya, kando values values education ba to or sa ba to yung subject no nga asawa siya sa tag-iya sa eskwelahan niya. Ginaihap na mo na sa kung pila siya, kapila siya maingon, am I right? 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 No? May counter na 1, 2, di ba? Karon basta na punta kita na po ihapan na pila ka book anyways. Bitaw mga igala ay kamusta man mo diha no? I hope na mo sa mayong kahintang karon diha sa inyong nahimutangan. Anyways mga igala, ayun anyways naman. Dinita sa ato ang kwan no, ato ang sitwasyon sa ato ang peace and order security mga igala diri sa Davao region mga igala na nasa I think napulo ka members na lang sa NPA diri sa Davao region mga igala tibuok kwan no tibuok area of responsibility sa 10th Infantry Division mga igala. So pipila ka mga kwan sa 10th Infantry Division mga igala. Of course, whole Davao region, some parts sa Caraga region, no? Mga probinsya diha. Tapos napoy probinsya sa North Cotabato mga igala, or even napoy isa ka area dira sa may Sultan Kudarat, no? Kanang mga boundaries. Bukidnon, no? Muna siya ang pila ka part diha mga igala handod sa nga part sa Valencia. Amo na ang area sa kwan, so dako-dako og area ang Content Infantry Division mga igala no. So karon mga igala, although wala na sila puwersa, pero nagyapon ma-encuentro gyapon to mga sundalo mga igala no, it's because of their dili tungod kay nibalik ang mga NPA, pero ang mga NPA ilang masugat to mga dating NPA ilang masugatan no. Diha sila paghimo og kaning mga focus military operations sa pag ronda diha sa mga kabukiran mga igala. Uy, makita nila mga igala niyo, engagement gyud. So mao na mga igala no ang himo resulta na mamatay no. Sige sa panawagan ng sundalo bitaw nga mo surrender, di mo surrender. So mao na nakaroon ng resulta. Anyways mga igala alang sa ubang detalye mga igala impormasyon na angay na tumasabtan ng may bawaan atong paminawon mga igala ang mga igala no, ang public affairs officer sa 10th Infantry Division mga igala wala lain si Major Ruben Gadot. Aminawan na to. Ngayon istorya, dili gid mahurot ang bala kung dili nila ibuto. No, kaya wala naman sila ga-engage. Kumbaga, dala-dala lang nila. But, for the question, ma'am, we consider them as armed. Of course, armed gina sila, no, sa, nga nagaliyok sila sa bukid, pero ang point lagi is dili para sa ilang dating function. Kung atong tanaw magod, ang isa ka guerrilla front, IPO works yun na siya. Mato siya bukid dili kay na lang siya dira kun dili mag-organize no magpadaghan. So naa sila diha ron tungod kay dili man pud sila makanaog gyud no kay atong tanawon for the last quarter calendar year 2024 sa last quarter lang mismo upat ka mga personalities no nga ilang mga kadres nga ato ang na apprehend with the support to law enforcement operation, joint operation. So dili sila safe sa baba, sa taas nagadagan-dagan lang po sila atong ginabukod sila. Sir kaning 10 ano sa bagid ang timeline ani nga total defeat gid ni sila? Yes ma'am, actually ano gid siya no, natay ginatawag na fragmentary orders no, from that mother campaign plan nato. Natay mga contingency plan no. Of course, as soon as time possible mao gina siya nga to ang mga fragmentary orders like frago kung tawagon namo no. Kung among timeline last December nga bulagid siya na achieve soon as possible time o sa atong mga planning sa atong mga commanders maano gina siya. So karon ongoing na pud ang ato ang conceptualization o nasa finalization ng ato ang campaign plan. Most likely dili pa na ko ma-divulge karon ng timeline but soon as possible time no. Ang of course first quarter no. Labi na kung pulo na lang atong kinaapat. So with this said, how will the 10ID assure that dili sila magsinamok karong coming elections? Just like ma'am no, ang ato ang actions and ato ang mga lines of operations
nagibuhat from the calendar year 2024, no? Nga nakita mo ginato ang downtrend sa ilang ano. And of course, ang TNID will continuously innovate ang ato ang mga military operations kung paunsa. But ako lang ginaingon nga from calendar year 2024, very effective gyud ang ato ang campaign. Even those people nga wala ilaing gibuhat sa ilang kinabuhi kundi magtago, ma-apprehend pa nato, no? Dili na sila katong giapas ginato nga makita nato usa na to sila madakpan, no? Even tong tao nga wala na sila gibuhat, mag-evade lang, magtago, madakpan na to, of course with the help of our PNP counterparts. So ma-assure na to nga dili gid mahinahinayang ginato sila is ang ano gyud ang dili gyud pag-undang sa ano sa tuang ano pag mag-relax man gud taas na siya ang 6 months, no? Makarecover na po na sila. Of course kauban diri kini ang term nga relax is pag muhinay ta, muundang tag-deliver og mga basic services sa area, muundang tag mga focus military operations o uban nga mga law enforcement operations, makakita sila nga ni low guard na punta, maginahinay, magngita sila contact, tapos makapag-establish na po sila entry sa mga na-clear na itong mga barangays. That's why isa sa to ang dako gud karon nga liok is kini nga to ang pag-identify, locate ug engage sa mga LILO members, no? Malahi ta matingala mo na yung mga presentation of former rebels, tagpulo, tag-20 nga pulo na lang man tong giingon ni Major Gado tapos nganong nang render karon in 11 man. We call them as LILO members. Dili sila active members, but kung lagi mag-low guard na punta, sila tong pinakauna nga tao nga pwede duulan sa mga remnants para mag-establish na po doog ug mag-organize na po doog mga foothold para magkaroon na po sila foothold sa area. That's why from this year, from calendar year 2024, layo kayo ang agwas sa figure. 535 personalities, CTG personalities, no? Categorized as regular and militiang bayan. To include pa itong mga sangay ng partido sa lokalidad. Ang ato ang pa-surrender, ang uban na apprehend o na-capture. No, with that 535, 272 ang assorted firearms with 48 improvised explosive devices. Ginatarget gina to ang tao kay sila ang pinakauna nga maduulan. Of course, maskin pag nana sila nag-exist kung walay issue ang lugar like delivery of mga mga valid issues sa kung tawagon, mga problema sa komunidad, maglisod gyapon sila, no? Rodili na to nga papasagdan na to itong mga laylo muna ginadakop gyapon na itong laylo mo to ang mga assurance ma'am nga mga moves nga ipadayon lang gyapon na mag-locate ang mga nabilin nga mga laylo sa area. More of them wala pa gid may kaila along the way lang namo na sila ma-identify kapag ang amo ang malocate nga tao magtuga pud nga uy sir na po kay kauban dito isa munang daghan sila usay. Sir, lastly, pila na lang ba ang nahibilin nga i-declare o katong nga declare na insurgency-free nga municipality and cities under sa 10ID na EOR? Yes ma'am, in terms of declaration, wala gi control ang 10ID, no? But in part ng declaration, nabuhat na ni 10ID ang iyang part, which is the dismantling of all 16 guerrilla fronts, 9 vertical units to include Pulang Bagani Commands, 5 sub-regional committees. Dismantle na nato ni ang SMRC, although remnants na lang na siya, tanan nga mga lakang pa naanagid siya sa kamot sa civilian sector, particularly LGUs, because the declaration of insurgency free is manggikan ni siya sa mga peace and order councils, no? Provincial man or sa munisipyo. Requirements lang ang sa threat nga portion, which is dismantle na nato. So kung dili pa makadecide ang ubang municipalities nga sulod sa 10ID operational area, siguro na pa sila gina-consider other matters like problema gyapon sa komunidad, socio-economic. So ilhasang gina-resolba para di na gid mabalikan, ma-insurgency free na gyud, or na sila gina-consider siguro nga mga legal personalities nga naga-recruit or mga progressive gyapon ang unang-una nga kung tawagon na to para di lang ta ma-red tag is kana mga legal front organizations ng mga members dagan. So pero kung point dia is nasa sa kamot sa civilian sector pag-abot sa declaration sa insurgency free. Amoa is part lang may as a requirement nga dapat
para ma-declare nga insurgency free ang isa ka lugar, dapat si security sector ma-clear sa niyang threat sa area. This includes manpower og ang area, which is the affected barangays. Kung nailhan na to, tawagon na to ng mga apektado ng mga barangay. Ma-clear na to, makuha na to ang tao, ma-dismantle ang grupo, then let the LGU and the Peace and Order Council initiate the declaration of insurgency free status. Pila na ganun yung declare, sir? So nanatay 6 ka outside region ng mga areas, no? 5 sa Southern Bukidnon, no, o kaning Cotabato province. Municipalities. 5 ka municipalities. The first 5 municipalities sa region 10, Southern Bukidnon o ang Tibuok Cotabato province. Pero puli madungagan pa, ma'am. So mo to mga higala no, ang pahayag ni ang pahayag ni Major Ben Gadot, mga higala, ang Public Affairs Officer sa 10th Infantry Division, mga higala. Anyways, mga higala, wala tayo kung oras ang ngalan sa Tibuok Persa sa DXOP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako ay yung nakauban, Armando Feniquito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod na usab, daghang salamat o maayong adlaw. Musunod na ang balitang pambansa.